Amen. Purihin ang Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. Tunay nga na nais niya na maghandog tayo palagi ng ating buhay sa Kanya at ng pagpupuri at pagsamba. Amen? Sino pa ang mahalaga sa atin ngayon? Ang Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya purihin natin siya ng buo nating lakas. Purihin natin siya ng buong puso. Amen. Hallelujah! Woo! Ikaw ang mahalaga, pumapawi ng uhaw ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kalakasan ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig alay mo. Ang mahalaga,
sa akin. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko, Diyos. Wala nang iba at wala nang papantay sa pag-ibig mo sa akin, sa aming lahat. At ang kapayapaan sa'yo nagmumula. Salamat, O Diyos. At kaligayahan sa'yo nagmumula sa piling mo, Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon, ang ating Diyos. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala
ako'y hagka ng presensya mo. Minsan ba'y hayaang maranasan ko ang piling mo. Minsan pa, O Diyos, ako'y hagkan ng presensya mo. Minsan ba'y hayaang maranasan ko ang piling mo. Pagsamba ang nais na ibabalik sa'yo lamang, Jesus. Mula sa puso ko'y dadaloy ang pag-ibig mo. Minsan pa, Jesus, sasabihin sa'yo ang nais ko. Makapiling ka, muli yung iyak nitong uhaw na puso ko.
Kaya ang pagsamba, ang nais na ibabalik sa iyo lamang, Jesus. Mula sa pusong ito, dadaloy ang pag-ibig mo. Sino pa? Wala nang higit sa iyo, Panginoon. Wala na. Kaya ang pagsamba namin, nararapat lamang sa iyo. Kaya ang pag-ibig namin ay nararapat lamang sa iyo. Wala nang iba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Damin natin ang pag-ibig ng Diyos. Pinapadama niya ito sa atin ngayon. Kahit saglit. Ayaw nating mawaglit sa piling ng ating Panginoon. At muli, ibabalik sa Kanya ang ating pagsamba. Pagsamba ang nais na ibabalik. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos. Isamba. Pagsamba ang nais na ibabalik sa iyo lamang, Jesus. Mula sa puso ko'y dadaloy ang pag-ibig mo. Minsan bastos, sasabihin sa'yo ang nais ko. Makapiling ka, muling iyong yakin ko, uhaw ng puso ko. Di ko kayang mawaglit man lang, iwan ang piling mo. Mulit-muli ay babalik sa'yo. Minsan pa, Jesus, minsan pa, Jesus, sasabihin sa'yo ang nais ko. Makapiling ka, muli yung yakin ko, uhaw na puso ko. Di ko kayang mawaglit man lang, iwan ang piling mo. Mulit-muli ay babalik sa'yo. Mulit-muli ay babalik sa'yo. Mulit-muli ay babalik sa'yo. Mulit-muli ay babalik sa'yo. Sambahin ka, Jesus. Hallelujah! Mulit-muli ay babalik sa'yo ang aming pagsamba, Jesus! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakasarap sa piling ng ating Diyos. Amen? Ayaw na nating matapos. Amen? Hallelujah! Pero ang susi po, talagang lagi tayong magpuri, sumamba sa Kanya. Para lagi nating nararanasan ang presensya niya. Amen? Para hindi tayo nagkakasala laban sa Kanya. Puri ng Diyos, batiin natin ang bawat isa. Sino po dito ang talagang binigyan ng Diyos ng kapayapaan, kapahingahan, amen? Kagalakan. Higit sa lahat, yung pag-ibig ng Diyos. Sino po nakaranas, nakadama ngayong umaga? Amen?
Kung tunay na hinahanap natin ang ating Diyos, mararanasan po natin siya. Amen? Mararamdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sige po, batiin natin ang bawat isa na may kagalakan. Alisin yung antok sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mabuhay ka, magising ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Batiin natin ang bawat isa. Awitin natin ang ano yun, Pastor? Yung una? Ikaw ang mahalaga. Sino po yung mahalaga sa atin ngayon? Si Jesus, ang Panginoong Jesus. Amen. Sige, batiin natin ang bawat isa. Ang nais ko'y manatili sa piling mo. Maghapon at magamang ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa'yo. Nagpapako mga iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw Amen. Umapawi na buhaw ko. Wala nang higit pa. Amen. Sa pag-ibig na inialay mo. Hallelujah! Nais ko'y manatili sa piling mo. Hapon at magdamag ikaw ang hinahanap ko. Lumalapit ako sa'yo. Nagpapakumbaba, iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw ang mahalaga, pumapawi na buhaw ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nabibigay kalakasan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Malapit ako sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Nagpapakumbaba, iniibig kita, pinupuri ka. Iniibig kita, pinupuri ka. Woo! Ikaw ang mahalaga, pumapawi ng uhaw ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kalakasan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, ikaw ang mahalaga, pumapawi na uhaw ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, siyang nagbibigay kalakasan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Mahalaga. Amen! Hallelujah! Woo! Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na inialay. Ikaw ang mahalaga! Ikaw ang mahalaga! Amen! Siyang nagbibigay. Sabihin natin! Amen! Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Hallelujah! Woo! Sana sinalo nyo kami. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa Diyos. Ikaw ang mahalaga. At
wala nang higit pa sa buhay na inalay ng ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Walang ibang mahalaga kundi ang ating Panginoon. Amen. So, welcome, Nanay Del. Ayan, na-miss ka talaga namin. Sino pa ba? Ayan. So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na magpasalamat, no? Magmuni-muni na ang araw na ito talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen? Okay, so tinatawagan ko si Ate Cecil para magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Good morning mga kapatid. Malakas ba tayo? Amen. Malakas tayo dahil kasama natin ang Diyos, di ba? Paliluwa ang Panginoon sa atin, lupay-pay tayo, di ba? Kaya kailangan isipin lagi natin, lagi tayong masaya, laging malakas, at totoo nagmamahal sa Panginoon. Amen? Ako may papatuto talaga ako sa nangyari. Habang si Pastor Nonon ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang buhay, ng birthday. Nag-happy birthday dito. Dapat papunta ako dito. Maaga pa naligo na ako. Ay dumating na kapatiran, instead makapunta, siyempre entertain mo dahil may dinadaing na kailangan solusyonan, humihinging payo. So, salamat sa Panginoon, ginamit tayo dito, doon. Tapos ito na, magbibihis na ako. Dahil papunta na nga ako dito kasi nangako ko kay Perita na dito kami magkikita. Pupunta ako dito. So, hindi ako nakarating. Kasi may nangyayari sa akin. 8:30, inaatake na ako. Kung akong mag-isip, wala na talaga ako kasi bumaba ang blood sugar ko. Napakababa. Paputla na ako, wala pa akong kasama sa bahay, walang tutulong sa akin. As in wala kasi umalis sila. Palagi ganyan, pag inaatake ko, wala akong kasama. Palibasa, nag-iisa ka. Pero may kasama ako, ang Panginoon, na hindi niya ako pinababayaan. Sabi naman niya, pag lagi tayo naniniwala sa Kanya, nandiyan siya lagi. Dati, mahina ang loob ko. Natuto na ako kasi bata pa ako. Survivor ako eh. Sa tulong ng Panginoon. Nung mga araw na yon, mga 8:30 na, ito na, maputla na ako yung papel. Kahit ako mismo, naglalakad ako. Matutumba ako, pero pinipili ko, ninalakasan ko. Dahil wala naman ako magagawa eh. Walang tutulong sa akin, ako lumagis sa kwarto ko. Sinama ko si Pemia, wala, nandun sa gawain din. May isang bata, 18 years old, nandun sa kabilang eh. Pero bago ako lumabas, nag-inhale exhale muna kasi naubos ng oxygen ko eh. Sa madaling salita, nag-init ako ng tubig, pero ang utak ko, baka anong mangyari, nasunog pa yun dahil, kasi alam ko na eh. Yung ginawa ko, pinatay ko, binalikan ko para tinawag ko yung bata. Sabi ko, punta ka muna sa bahay, sunod ka sa akin. Sumunod ang bata, sabi niya, nawa ka na, ate, bakit ang lamig-lamig mo? Bakit ang putla mo na? Papil ka na. Hindi ako nagpahalata sa kanya dahil matatakot, di ba? Lumabas siya para maghanap ng kapitbahay na tutulong sa amin eh. Pero wala as yung walang tao. Sa madaling salita kami lang dalawa. Bibikit na mata ko eh. Bibikit na. Sabi ko, Lord, hindi ako bibikit. Kung pumikit ako, matatakot siya. Sabi ko, kunin mo yung mainit na tubig. Nagsasalita ko, pahina na. Kunin mo mainit na tubig. Bigay mo sa akin, inom ko, linago ko yun. Sabi ko, hilutin mo pa ako. Hilutin mo yung anak ko. Yung kamay ko kasi, may kakin yun eh. Sabi ko, nahirapan ako niya. Inhilix sila ko ng ganyan. Sabi ko, Lord, may gagawin pa kami. Tumawag talaga ako. Kasi alam ko may papagawa Lord sa amin eh. Lord, ito na ba?
please, wag. Meron pa kaming gagawin. Lord, please. Kasi pakiramdam ko, yun na talaga. Lord, please, mahabag ka sa akin. Ayaw ko pa. Alam ko, gagamitin mo ako eh. Habang hinihirot ako ng bata lang, sabi ko, lakasan mo. Ano ba naman ang hirot ng bata eh? Lakasan mo. Kasi hindi ko maramdaman eh. Pero nilalakasan ko, ginagawa ko ng tatansa ko. Tatansa talaga ko, Lord. Kung nanaisin mabuhay ako, they will be done. Lagi ko sinasabi sa kanya yan. Pero naramdaman ko talaga, bibigay ang katawan ko. Naramdam ko. Pero alam mo, sa oras na yon, binalik lang siya within mga 15 minutes. Bago bumalik ang lakas ko, pero hindi ganun lakas. Hinang-hina pa rin ako. Ang ginawa ko, inangat kong ulo ko. Alam ni Lola, alam mo yun, nandun lang sa ako, nakaganyan ako. Umiinom ako ng tubig. Kasi dalawa lang kami sa ako, huwag mo ko iiwan. Sabi sa bata, kasi alis na siguro, tatakot. Huwag mo muna akong iiwan. Dito ka lang. Hintayin mo na dumating si Pemya. Kasi hindi ko tumatawag, alam ko nandito eh. Sabi ko, pupunta man ako kay Japet, hindi ko na kaya. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na lang ang bahala. Lahat ng pangako ng Panginoon, sinabit ko na sa lahat ng pinangako ng Panginoon, palalakasin ako niyan. Sabi ko, Lord, ikaw na lang. Kung kalooban mo, ako magagawa. Pero, binigyan ako ng buhay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na nandito ako, nakasama ko kayo. Salamat dahil kahapon. Ayaw ko talaga yung birthday ko na yan dahil masakit sa akin yan eh. Naman na magbe-birthday ako, kamatayan ng nanay ko. Lagi ko naalala yan eh. Kaya ayaw ko alalahanin ng birthday ko. Papasin nyo? Kasi masakit. Durog na durog ang ano ko doon eh. Pero wala akong magawa kasi darating talaga eh. Darating at darating eh. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko matanggap na 16 na ako. Dinidinay ko pa. 59 lang ako, 58 lang ako. Hindi ko pa matanggap. Pero, ngayong araw na to, simula kahapon, tinanggap ko na sa sarili ko na talagang sinyo na ako eh. Tinanggap ko na talaga kasi hindi naman pwedeng hindi mo aminin eh. Kasi magsisinungaling ka eh. Ang maganda dyan, may privilege na tayo, pastor, di ba? Magkaklasmate tayo tayo dyan eh. Kaya pasalamat talaga ako sa Panginoon dahil patuloy ako na inaatake kasi kinabukasan, nakapatsika ko ng dugo, pero mo, 57, ay sugar ko, hindi ako nakakaganyan. Mas mo pa yung gabi na yun. Sobrang baba. Nung gabi na yun, hindi ako minom ng coke. Di talagang wala na. Hindi nang pa kinabukasan. Alas 5 pa lang gising ako. Sarado pa yung generic eh. Hinintay ko pa, sabi pa ng tindera, aga mo naman ma'am. Kasi nagugutom na ako eh. Sabi kong hindi ako makakain eh. Naghintay pa ako hanggang alas 6. Nung nakuhaan na ako, nagulat siya. Bakit 57 lang? Ano nangyari? Nagulat siya eh. Kahit man din ako kasi hindi ako nagkakaroon ng gano'n. Ngayon, nung nakaraan lang. Hindi nung gabi na yung mas mababa pa doon, di ba? Nakatulog ako. Tapos, kaya pinapasalamat ko ang Panginoon. Kasi buhay na buhay ako ngayon eh. Buhay na buhay. Hindi ko ako nagpupuri sa Panginoon. Nakasama ko pa kayo. Salamat Panginoon sa buhay na pinagkakaloob mo talaga sa akin. Kung wala ang Panginoon, biyaya ng Panginoon, wala talaga ako dito. Wala na, bigay na. Kasi yun ang naramdaman ko. Ang tao pala pag mamamatay, gagamitin mo lahat ng alas mo. Lalabanan mo talaga pag ayaw mo pa eh. Pero pag ang Panginoon ang kumilos, kahit ayaw mo, o gusto mo na, ay Diyos ang kikilos, kaya gagamitin ka, itatayo ka na, kaya kayo mga kapatid, challenge ko sa inyo, huwag kayo susuko. Kahit kamatayan, walang makakatalo. Pag tayo nakakabit sa Panginoon, naniniwala ba kayo doon? Amen, di ba? Salamat sa Panginoon. Amen. Ayan. Talagang minsan pinapagalitan ko talaga yan kasi pag pupunta sa bahay, yan, nagkukwento ng ganon. Pero kasi mula nung malaman niya na diabetic siya, kontrolado talaga sa pagkain. Talagang, sabi naman, taliwas kami kasi ako naman, mataas ang sugar ko. Kaya yung payo niya sa akin, ay hindi ko ina-apply kasi tingnan mo nangyari. Sumobra.
Kasi pag mababa talaga ang sugar, talagang masyadong bumaba, talagang delikado rin talaga. Ayan, kaya salamat sa Panginoon sa buhay na, pero sabi niya kagabi, tanggap niya ni. 60 siya. Ako nga sinasabi ko, senior na ako para may discount. But anyway, thank you kay Lord sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ni Ate Cecil, na talagang wala siyang ibang pinakahawakan kundi ang pangako ng ating Panginoon. Amen? So, kayo na po? Isa pa? Okay, isa pa daw po. Maikli lang. Sino pa? Maikli lang. O sige, habaan nyo na. But anyway, sino pa? Amen? Si Ate Susan. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Nandun ako sa tabi, sabi ko, Lord, ipapatuto ko ba ito? Kasi palagi talaga pinapaalala ng Panginoon to sa akin. Yung nakaraang buwan, yung aking anak nagkasakit, talagang sobrang lungkot ko kasi nagkaroon po siya na sa lalamunan, siguro sa kakaturo niya. Talagang sobrang lungkot ko kasi ayaw mawala yung anak. So, mag-Bible study na tayo kay Ate Ann. Kila Nanay Rose pala. Ayan. Amen? Ayan. Minsan, talagang parang, kailangan pa ba ng kondisyon para talaga tayo. But anyway, iba-iba ang pangungusap ng Lord sa atin. Amen? So, ayan, patuloy na yung kagalingan ay binibigay ng Panginoon. Amen? Ako rin ay magpapasalamat sa Panginoon dahil yung pong isang bata doon sa silang, hindi ako sure kung yun ay apo ni pero pinost kasi nung isang kapatiran doon sa na hirap siyang huminga, naka-oxygen yung bata. Talagang, pagdating sa mga bata, talagang yun ang kahinaan ko. No? Talagang, tingin ko kasi, sila kailangan talaga nila ng tulong. Kaya pagdating sa mga bata, ayaw ko talagang umiiyak. Ayan, kahit sinabi ko na hindi ako mag-aalaga ng apo, manghihiram lang. Pero ayan, meron akong 3 apo na hindi ko naman sila inaalagaan, nasa bahay lang. But ayun, purihin ng Panginoon na talagang yung kagalingan ay hiningi. Talagang nakita ko yung batang yun na hirap na huminga. At habang pinanonood ko siya, nandoon yung aking paghingi ng awa sa Panginoon na maranasan ng batang yun kasi naka-oxygen na yung bata na hirap talaga siyang huminga. Hindi ko alam kung ano yung sakit ng batang yun. Noong tinanong ko, wala namang reply. But I hope na mamaya pagpunta namin doon ay maging maliwanag sa akin kung ano yung nangyayari doon sa batang yun. Kaya isa lang ang pinangahawakan ko na ang kapangyarihan ng Panginoon ay dadaloy sa buhay ng batang yon. Amen? At ngayon po ay handa natin ang ating mga puso at tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid po ng ating Pastor Nonon. Yan. Praise God. Marami yata nag-birthday ng November, no? Yan. Yan. Katulad din ako ni Ate Ceci na una, hindi ko matanggap na ako yeah. Pero salamat naman sa Panginoon at natanggap ko na rin at nakakatuwa rin dahil hindi man lang nakalagay dyan yung kung ilang taon na ako.
Okay. Pero alam niyo, nung araw ng aking kaarawan, naalala ko yung si Caleb, no, sa Bible. Si Caleb, sabi niya, pero ito nung ano na siya, nung 80 years old, sabi ni Caleb. Kilala niyo ba si Caleb? Siya yung kasama ni, sinamahan niya. Yung sila lang dalawa yung nagsabi na, sige, sakupin natin yung lupang pangako. Sino yung kasama niya? Si Joshua. Okay? So, pero sabi ni Caleb na siya ay 80 years old, 80 sabi niya. Ako ay malakas pa rin ngayon, kasi lakas nung siya ay bata-bata pa. Amen? So, ibig sabihin, wala po yan sa edad. No, kung tayo po ay patuloy na sabihin nating nag-a-abide o nanatili sa Panginoon, kahit tayo ay may edad na, tayo ay malakas pa rin kay Lord. Amen, mga kapatid? Amen. So, yun po ang ating angkinin. So, tayo po ba yan dahil makinig ng kanyang salita? Okay, tayo po lahat ay tumayo at sisimulan po natin ang panibagong topic. Pero ito po ay kasama pa rin sa ating series na Pursuing God series. At ang topic po natin ngayon ay Knowing God's Heart. Noong una, nakita natin yung Seeking God's Face. Ngayon naman ay Knowing God's Heart. At gusto ko na pong basahin ang ating key verse. Ito yung nabasa na rin natin dati, Jeremiah chapter 9, sa verse 24. Sabi nga po rito, kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. So ituloy ko na rin, sapagkat ako si Yahweh ay gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen. Tayo po'y manalangin. O aming Ama, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa iyong presensya na patuloy naming nararanasan. Ang presensya nyo na pumapawi ng anumang mga kalungkutan, anumang takot, anumang Panginoong mga kabiguan, anumang mga sakit ng kalooban. Salamat po dahil patuloy po na binubuhos po ninyo ang iyong pag-ibig sa amin. At sa umaga ito, Ama, muli dalahin ko na tulungan niyo po kami na aming patuloy na may tuon ang aming puso at kaisipan sa inyo. At ang aming puso ay muli niyo pong bigyan ng higit na pagkauhaw at pagkagutom sa inyo. Dahil tunay nga na wala na kaming ibang dapat higit na hanapin sa buhay namin, kundi kayo lamang o aming Diyos. At sa umaga ito, Ama, tinatasin po namin sa inyo ang mga kapatiran po namin na may mga karamdaman. Kilala niyo po sila, Panginoon, maging ang mga anak ng aming mga kapatiran na dumadanas ng sakit sa mga sandali ito. Panginoon, tinataas po namin sila sa inyo, kilala niyo po sila. Dalayan po namin na kayo, Panginoon, ay kumilos, iunat niyo po inyong kamay at gumawa po kayo ng himala at kababalaghan sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon Jesus. At naniniwala po kami na wala imposible sa inyo. At kayo ang nagbibigay ng nagkakantimpala sa mga humahanap sa inyo. Panginoon, salamat po, Ama. At maging sa bawat isang narito ngayon, dalayan ko po, O Diyos, na patuloy na kayo ang maghayag ng iyong sarili. Magpakilala ng iyong sarili sa amin. Isalat ang iyong puso sa amin. Salamat po, Ama. At anuman din po magawa ng kaaway ay amin ang sinasawata sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sinisira sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. And all the children of God say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mara po kayo makaupo, kapatid. Bago ako magpatuloy, alam nyo, minsan, after ng pagbabahagi ko ng salita ng Diyos, nire-review ko yung aking mga nasasabi. At napapansin ko, nagkakamali po ako. No? So, halimbawa, nabanggit ko ng nakaraan na si Jacob ay nakatagpo niya ang Diyos sa isang lugar. Ano pangalan ng lugar na yon?
Paniel ba yun? No? At tinawag niya doon sa lugar na yun ay tinawag niya pala sa lugar na yun ay Paniel, then ibig sabihin ay face of God. No? Mukha ng Diyos. Nabanggit ko na si Jacob ay gumawa ng altar. Mali po ako mga kapatid. Hindi po siya gumawa ng altar. Basta yung lugar na yon ay tinawag niyang Paniel, na ibig sabihin ay the face of God. Ayan mga kapatid. Okay, so pag halimbawa na meron kayong narinig mula sa akin at sa naisip nyo, parang hindi yata ganun yung nasa Bible. No? Maganda nga po yung nag-ano tayo na meron tayong Berean spirit. Alam yung mga taga-Berea, sabi sa Acts chapter 17, pag sila ay nakarinig ng mensahe mula kay Pablo, pag uwi nila, tinitingnan uli nila yun. No? At siguro lalo sila nagbubulay-bulay. So, maganda magkaroon po tayo ng ganong attitude. So, halimbawa kung meron akong nabanggit na sa tingin nyo ay mali, okay lang lumapit kayo sa akin. So anyway, ngayong umaga, tutuloy po natin ang ating series na Pursuing God. At naniniwala po ako isang paraan para lalo pa natin makilala at hanapin ang Diyos ay yung malaman natin ang puso ng Diyos. Okay? Knowing God's heart. Okay? Sabi nga sa binasa natin, ang pwede lang daw ipagmalaki natin sa Diyos ay yung kilala natin siya. Wala tayong ibang pwedeng may pagmalaki. Pero ano nga bang pumapasok sa isipan natin pag sinabi o narinig natin ang salitang puso? Yan, puso. No? Siyempre, ang pumapasok agad sa isipan natin yung ating physical heart. Kaya kapatid, no? Yung ating puso. At kalimitan, pag binagit yung puso ng tao, hindi lang yung physical na puso ang tinutukoy kundi yung isa pang aspeto ng pagkatao natin, which is our emotion. Dapat sabing heart. Kaya maraming mga kanta tungkol sa puso, di ba mga kapatid? No? Meron nga tumatakbo sa isipan ko yung kapag tumibok ang puso, di ba? So, ang tinutukoy doon, hindi yung physical na puso, kundi yung damdamin. No? So, ngayon, pag sinabi na ang Diyos, alam mo sa Bible, sinasabi na ang Diyos ay merong puso. Alam niyo ba yun? No? Ilang mga talata sa Bible, halimbawa sa Genesis, tingin lang tayo ng isa, Genesis chapter 6, verse 6, ang sabi rito, nung nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao, ano sabi ron? Sa Ingles, ang sinabi ay, the Lord was grieved that He had made man on the earth, and His heart was filled with pain. Okay? Ang kanyang puso ay nasaktan. Ang Diyos pala may puso. Okay? So, marami pa mga talata. Halimbawa, di ba, nabanggit natin si David. He is a man after God's own heart. So, may puso ang Diyos. Pero, anong ibig sabihin ba pag sinabi ang puso ng Diyos? Ano tinutukoy nun? So, tingnan muna natin kung ano ang anong hindi ibig sabihin nito. Siyempre, katulad nung unang napag-aralan natin, yung mukha, ang Diyos talaga ay wala naman talagang physical na mukha dahil espiritu siya. So ang Diyos ay wala ring literal na puso. Okay? Pero ano ibig sabihin ng puso? So tingnan po natin uli yung mga pagkakataon na binanggit na ang Diyos ay may puso o yung puso ng Diyos, at ano ang ginamit na salita doon? Ang ginamit na Hebreyong salita doon ay leb. At ang ibig sabihin nito ay mind, the seat of desire, inclination, or will. So, pag sinabing ang puso ng Diyos, maaaring tinutukoy dyan yung kaisipan ng Diyos, yung sentro ng pagnanasa,
o kaya sabihin natin pwede ring damdamin, yung kanyang pagkiling, yung inclination, no? At yung kanyang kalooban. Okay? So, yan ang mga ibig sabihin ng puso, no? ng Diyos. Okay? Yung kanyang kaisipan, yung kanyang pagnanasa, yung kanyang kalooban. At meron akong nabasang isang paliwanag at maganda ito. Sabi niya, the heart of God is the essence of who He is. What He desires, His will, and His purposes. So pag sinabing ang puso ng Diyos, ito yung medyo malalim nga yung Tagalog, no? Tininan ko yung ibig sabihin ng essence. Kakanyahan. Pero hindi naman natin masyadong nagagamit na yun, di ba? So parang ito yung pinaka buod ng kung sino siya. Yung kanyang ninanasa. Yung kanyang kalooban. Yung kanyang layunin. Yun ang ibig sabihin ng puso ng Diyos. Now, paano ba natin malalaman ang puso ng Diyos? Well, kung sa sarili lang natin, hindi natin ito malalaman maliban na ang Diyos ang magpakilala ng kanyang sarili sa atin. Kaya, merong mga paraan para malaman natin ang puso ng Diyos. Actually, napag-aralan na rin natin ito doon sa paano ba natin makikilala ang Diyos. Una, malalaman natin ang puso ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Through His written word. No? Actually, sabi ko nga sa inyo, nung ito ay ini-impress ng Lord sa akin, itong mga mensahe na to, kahit ako mismo nagsasaliksik. No? Kahit ako ay nag-aaral. At naisip ko rin, paano ko malalaman ang puso ng Diyos? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito natin mababasa kung ano ba talaga ang iniisip ng Diyos, anong ninanasa ng Diyos, ano ang mga layunin ng Diyos. So ang ating salita, ang verse natin dyan, John chapter 5 verse 39, yan ay salita ng ating Panginoong Yesus. Nasabi niya dun sa mga ang kausap niya rito ay mga okay. Sige. Sabi ng Panginoon dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. The scriptures testify about me, sabi ng ating Panginoong Yesus. So, ibig sabihin, pag ating sinasaliksik ang salita ng Diyos, lalo nating nakikilala kung sino ang Diyos. Amen, mga kapatid? At lalo nating nalalaman ano ba ang puso ng Diyos. Pangalawa, malalaman natin ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na salita. No? So, ang written word is the Bible. Ano naman yung tinutukoy na buhay na salita? Sino yon? Sino yon? Sino yung salita ng Diyos? Okay, ang ating Panginoong Yesus. No? Sa John chapter 1, maganda yung sinabi sa verse 18. Babasahin ko na sa Tagalog. Ang sabi rito, na kailan may walang nakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, ibig sabihin, kung makikilala natin si Jesus, makikilala din natin ang Ama. Makikilala natin ang Diyos. Malalaman natin ang puso ng Diyos kapag makita rin natin ang puso ni Jesus. Okay? At hindi mahirap dahil talagang may mga accounts sa Bible, may mga naisulat sa Bible na mga ginawa, sinabi,
ng ating Panginoong Yesus nung nandito siya. At pangatlo, naniniwala ko, malalaman natin ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pamamaraan. Okay? Through His ways. Parang ganito, hindi ba ang isang tao, makikilala mo yung kung ano talaga yung nasa kalooban niya sa pamamagitan ng yung mga gawa niya? Amen, mga kapatid? No? Makikita mo kung ang taong yun ay sabihin nating mapagpatawad. No? Makikita mo yan sa kanyang yung pakikitungo niya sa kanyang kapwa. Kung siya ba ay mapagparaya, no? Okay? Kung siya ay hindi siya yung nagkikimkim ng galit, di ba? Pero makita mo yung tao na talaga ang puso niya ay puno ng galit. Naku, marinig mo yan sa kanyang salita. Makikita mo yan sa kanyang mga kilos. Amen, mga kapatid? So, yung mga pamamaraan ng Diyos ay makapagtuturo sa atin kung ano ang puso niya. Sabi nga ni Moises sa Exodus chapter 33 verse 13, sabi niya rito, kung ito'y totoo, pinakaiusap kong sabihin niyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Sa Ingles, ang sabi diyan, if you are pleased with me, teach me your ways so that I may know you. Okay? Teach me your ways, sabi ni Moses. So pag nakikita natin yung mga gawi, pamamaraan ng Diyos, malalaman natin ang puso niya. Now, para maunawaan natin ang puso ng Diyos, meron akong tatlong ilustrasyon na gagamitin natin. Pero ngayong umaga, ang una lang muna ang titingnan natin. Ano yon? God as a Father. Ang Diyos bilang isang Ama. May kwento muna ako sa inyo. Merong isang tao na nagangalang Sawat. Itong si Sawat ay nakatira sa kanayunan ng Malaysia. Ng Malaysia. At ngayon, parang nabobore siya doon sa buhay doon sa 'di ba? Sa probinsya, kumbaga, no? So ang ginawa niya, siya ay lumaya sa kanila. No? At siya ay sumakay siguro ng tren hanggang sa siya ay lumabas ng kanilang bansa at siya ay nagpunta ng Thailand. At siya ay nagpunta sa Bangkok, sa capital ng Thailand. At parang gusto niya talagang yung mamuhay ng malaya. So ang ginawa niya, naglakad-lakad siya at napansin niya doon sa Thailand na kakaiba pala yung mga hotel doon. Dahil yung mga hotel doon, napansin niya, yung bawat kwarto merong salamin. No, may salamin. Tapos, makikita mo doon sa likod ng salamin, merong mga babae. No? Meron nga doon mga bata pa raw na babae. Alam niyo po kasi sa Thailand, laganap po yung tinatawag na prostitution. No? So, doon siya na-introduce sa world of prostitution. At natuto siyang magbenta ng droga, maghanap ng mga turista na magiging customer ng yung mga prostitute. At dumating sa punto na tumutulong pa siya na bumili at magbenta ng mga batang babae. No? Pero medyo sabihin natin nagkaroon siya ng misfortune dahil siya ay nanakawan, siya ay naaresto, siya ay nahuli, at kumalat yung salita na siya ay espiya ng mga pulis. Sa madaling salita,
siya ay nagtago. At siya ay nanirahan na lang doon sa isang maliit na barong-barong doon sa parang malaking basurahan doon sa syudad. At noong mga sandaling yon, naalala niya yung kanyang tatay. Kasi nung siya umalis sa kanila, nakapagsalita pala yung tatay. Siguro nakita siya ng tatay na siya umalis. At ang sabi ng kanyang tatay, naghihintay ako sa iyo. So naalala niya yun. Sinabi ng tatay niya. Dahil yung tatay niya ay isang Kristiyano. So, dahil sa hirap ng buhay, naisip niya na parang gusto niyang bumalik. Pero natatakot siya. So, sumulat siya sa tatay niya. Sabi niya, tatay, inaamin ko na ako'y nagkasala sa inyo at gusto kong bumalik pero hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Darating ako sa atin sa ganitong araw at kung ako ay tatanggapin niyo pa, pwede pong maglagay kayo ng isang kapirasong tela sa harap doon mismo sa puno, ang tawag nila ay potri, doon sa puno na yon sa harap ng bahay natin. So sabi niya, sa sulat niya, kung ako'y tatanggapin niyo pa, kung pwede maglagay kayo ng tela. So kung ibig sabihin, isip niya, kung wala siyang makitang tela doon, tuloy-tuloy na lang siya doon sa paglalakbay niya. Hindi na siya bababa. Kasi nakasakay siya ng tren. So dumating yung araw na yon ng kanyang pag-uwi, at nung malapit na siya doon sa bahay nila, medyo talagang hindi siya papakali. At napansin siya ng isang pasahero sa harapan niya. At tinanong siya, bakit? Parang hindi siya mapakali. So sinabi niya. At sabi niya ganito. So kinuwento niya. At sabi niya, pwede ho ba? Kayo na lang ang tumingin. Kayo na lang tumingin doon sa puno. No? Doon sa harap ng bahay namin. Kasi medyo siya, natatakot siya. Baka wala siya makita. Sabi niya, pwede kayo na lang tumingin. Eh di, yun na, malapit na yung tren. At pagdaan ng tren sa harap ng bahay nila, sabi nung nasa tapat niya, yung katapat niya doon sa upuan, sabi, naku, hindi lang isang tela ang nakita ko. Yung buong puno na yun ay punong-puno ng tela. Punong-puno na. Pinuno ng tatay ng tela yung puno na yun para lang sabihin sa kanya na tinatanggap niya pa rin siya at pinapatawad niya. Amen? So pagbaba niya doon sa istasyon ng tren, nakita niya sa malayo yung tatay niya na tumatakbo papalapit sa kanya. At siya ay niyakap ng tatay niya. Amen? So, yan ay, meron kayong naalalang sigurong kwento sa Bible. Di ba, mga kapatid? No, yung kwento ng alibugang anak. Dahil alam niyo, mga kapatid, ang isang katangian ng puso ng Diyos, siya ay mahabagin. God has a compassionate heart. Meron siyang puso na naawa, nahabag, katulad ng sinabi sa Psalm 103 verse 13. Anong sabi ron? As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Kung paano ang isang ama ay nahabag sa kanyang mga anak, ang Diyos din ay nahabag sa mga taong may takot sa Kanya. Amen. No? Sino mga tatay dito? Taas ang kamay. Mga tatay. Ayan. Ay, Tatay Ruel, welcome. No? Birthday niyo daw ngayon? Ngayon ba? Birthday niya ngayon? Happy birthday. Marami pala tayong mga November celebrant. Okay. Hindi ko natatanay kung ilang taong kayo. Okay. Anyway, hindi ba yung mga tatay, nandun yung kanilang habag, malasakit sa kanilang mga anak. Amen?
Kaya nga sila nagsisikap kaya nga sila naghahanap buhay, di ba? At siguro isang tanong, bakit ba pinlano ng Diyos na tayo ay isilang at maging bahagi ng isang pamilya? Ba't hindi ginawa ng Diyos na ang tao yung bang, halimbawa, yung katulad ng alamat ng yung alamat na sa atin, yung unang tao daw nanggaling sa di ba? Ba't kaya hindi lang tayo lumabas na lang sa mga puno o kaya dumating tayo sa mundo na to na malaki na tayo? Di ba? Bakit kaya? Bakit niloob ng Diyos na tayo ay lumaki sa isang pamilya? Dahil nais ng Diyos na sa pamamagitan ng ating pagkakaroon ng sabihin natin isang makalupang ama, ay madali nating makilala siya bilang isa ring ama. Naunahan niyo mga kapatid? No? Ibig sabihin, iloob ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng mga tatay para sa pamamagitan nun ay madali nating maisip din na ang Diyos ay isang tatay. Na totoo naman. Bagamat may siyempre, ang mga tatay ay hindi perfect, meron talaga dyan na medyo sabihin nating malupit sa kanilang anak. No? Pero karamihan, I believe, sa mga tatay ay talagang mapagmahal sa kanilang mga anak. No? Dahil nais ang Diyos na malaman natin yung mga katangian niya sa pamamagitan ng ating mga ama. Basta isipin na lang natin parati. Hindi ko alam kung anong karanasan nyo sa inyong mga magulang, pero isipin na lang natin na hindi sila perpekto. No? So, number 1 is yung compassion. Yung compassionate heart. At ano ibig sabihin ng compassion? Sa lumang tipan, ang ibig sabihin lang nito ay mercy, awa. At sa bagong tipan, ang ibig sabihin nito ay to have pity. Ito yung parang verb na, no? Yung sabihin yung ito yung ginagawa ng merong habag. Merong yung compassion. Siya ay naaawa, siya ay nakakadama ng pagkabahala kapag nakikita nila sabihin natin yung hindi magandang kalagayan ng iba. Okay? A feeling of distress through the ills of others. And to be moved. Yung nadadala ka. Yung kalooban mo nadadala pag nakikita mo yung isang tao ay nahihirapan, no? Kalunos-lunos yung kanyang kalagayan. Nadadala ka. Okay? Meron pang nagsabi na ang word na compassion daw ay galing sa dalawang Latin, hindi ko alam kung ito ay phrase o ano. Yung ibig sabihin together, at pati, to suffer. Actually, malimit itong nababanggit ni Pastor. Yung compassion na, yung together, and pati, to suffer. Ibig sabihin, pag meron kang compassion, you are suffering together with the other person. Para nakikiisa ka sa kanilang paghihirap. Amen, mga kapatid? Okay? Pero nakita ko itong magandang definition ni Dick Eastman. Sabi niya, compassion is the inward motivation to outwardly help someone in need. So ito yung panloob na motibasyon na tulungan mo ang isang taong nangangailangan. So pag sinabing may compassion, hindi lang yung basta nung nakita mo, ay nakakaawa naman siya, nakakaawa naman yung yung taong yon. Pero wala kang ginawa. Hindi ganoon ang compassion. Ang may compassion, hindi lang siya namumove sa nakita niya, pero meron siyang gagawin.
Amen, mga kapatid. Okay? Now, ang tanong, paano ba pinapakita ng Diyos ang kanyang habag sa atin? How does God show His compassion? Marami po akong titingnan natin mga talata, pero isang magandang passage sa Old Testament ay yung sinabi sa Psalm 103. Okay. Babasahin ko na lang sa Tagalog dahil naka-flash naman yung English. I believe na isang paraan na pinapakita ng Diyos yung kanyang habag ay yung kanyang pagiging mapagbiyaya. No? Yung pagiging gracious niya. Pagiging gracious ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung naipakita yan. Ano? Pero He is gracious towards us. Ano sabi sa Psalm 103, verses 9 to 12? Dito rin natin nabasa na kung paano ang isang ama ay nahabag sa kanyang anak, gayon din ang Diyos ang nahabag sa mga tatakot sa Kanya. Sabi rito, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway, verse 10, hindi tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Verse 11, ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Verse 13, ayan, nabasa natin verse 13. Verse 14, alam niya na alabok, yaong ating pinagbulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Okay? So anong pinapakita rito? Na ang ating Diyos ay Diyos na hindi siya agad-agad na nagagalit. Actually, hindi ko pala nabasa. No? Pwede natin basahin yung verse 8. Hindi ko yata naisama dyan. Pero sabi sa verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Ang Diyos ay mapagbiyaya, mahabagin, banayad sa pagkagalit, sagana sa pag-ibig. Amen? Ang Diyos natin hindi yung porke nagkasala ka magpapadala na siya ng halimbawa ng parusa, no? Sabihin natin ng anumang sabihin nating kalamidad, no? Hindi ganoon ng Panginoon. Sabi nga, banayad siya sa pagkagalit. Hindi nga niya, di ba nabasa natin, hindi niya kinikimkim yung galit niya. Okay? Ang Diyos natin ay, alam niyo, pag sinabing gracious, ang larawan nito, isang tao na yung maganda pa rin na pinapakita sa iyo sa kabila ng hindi magandang nagagawa mo. Amen, mga kapatid? No? Merong nagsabi na meron daw pagkakaiba yung mercy at saka grace. Yung mercy, yung tinatawag na awa, yan yung you don't get what you deserve. No? Naawa sa iyo, dapat sana halimbawa, parusahan ka, pero pinatawad ka. So hindi mo natanggap yung parusa na dapat na matatanggap mo. Pero ang grace, iba pa yon. Yung grace, you receive what you don't deserve. Tinanggap mo yung hindi ka naman karapat dapat na tumanggap nun. Pero binigay pa rin sa iyo. Amen? No? So may nagsabi na yun daw yung pagkakaiba ng mercy
at grace. Mercy, you don't get what you deserve. Grace, you get what you don't deserve. Okay? Anyway, ano lang, para lang sa kalaban natin. At dito makikita natin na sa talata na makikita natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, no? Na ano rin, pagpapakita rin ng kanyang biyaya. At siguro isa pang magandang verse na pwede natin basahin, Lamentations chapter 3, verse 22. Ito ay sa Panaghoy. Panaghoy 3:22. So ang Diyos natin hindi siya malupit. Hindi siya katulad ng meron tayong nababalitaan mga makalupang ama na konting pagkakamali ng anak, no? Talagang matindi yung kapalit, di ba? Hindi ganoon ang ating Diyos. Ang sabi rito sa Panaghoy, saglit lang. Panaghoy. Sige, siguro. Okay, sabi rito, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan pero sa English, siguro maganda sa English pala, no? Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. No, dahil sa pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo napahamak. Amen? No? Hindi tayo tinutupok. Hindi tayo sabi dito, we are not consumed. No, dahil ang Diyos nga natin ay mapagbiyaya. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Ganoon ang ating Panginoon. Siguro bagitin ko lang yung tatlo pang paraan ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang awa sa atin. Hanggang dito lang ako dahil yung oras natin. So, pangalawa, ang Diyos ay mahabagin at pinapakita niya sa pamamagitan ng pagsagot niya sa ating mga pagdaing at paghingi ng tulong sa Kanya. Amen? Naalala ko yung testimony ni Nanay Susan, talagang siya ay dumaing sa Diyos para sa kagalingan ng kanyang anak at sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. So pwede yung ating hinihingi sa Diyos ay para sa isa nating mahal sa buhay o para mismo sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos ay Isaiah chapter 30, verses 18 and 19. Sabi rito, sige basahin ko lang sa English, yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show you compassion. Hangad ng Diyos na ipakita yung biyaya niya, yung kanyang habag sa atin at paano niya ginagawa yon. How gracious He will be when you cry for help. As soon as He hears, He will answer you. Amen? No? Napaka mapagbiyaya ang ating Diyos pag tayo ay tumawag sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya. Alam ko, lahat sa atin dito ay kailangan ng tulong ng Diyos. Amen, mga kapatid. No? Sino sa atin dito ang may problema? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yan. Yung hindi nagtaas, nakakaingit ho kayo. Amen. Kahit naman di ko itanongin, alam ko lahat tayo may problema. Di ba, kapatid? Minsan sinasarili natin, hindi natin sinasabi kung kani-kanino, pero lahat tayo may problema. Lahat tayo ay tumatawag sa Diyos na, Lord, tulungan niyo po ako. No? Tulungan niyo po ako sa sitwasyon ko na to. Amen?
Yung iba, alam na meron akong problema. Nagkamali ako ng isang desisyon na hanggang ngayon ay niisip ko rin kung paano maayos yun. Ano? Lahat tayo merong lahat tayo merong hinihingi ng tulong sa Panginoon. Pero sabi nga, ang Diyos ay sumasagot sa ating paghingi ng tulong sa Kanya. Dahil siya ay mahabagin sa atin. Naniniwala ko sa isang magulang na halimbawa may sakit yung kanyang anak, no? O isang mahal niya sa buhay. Marami tayong mga kapatirang ganyan. Maraming mga nagsasabi sa amin, no, Pastor, pag-pray niyo po si ganito, may sakit. No? At bagamat kami ay syempre nakikisa sa panalangin, alam ko, mas matindi siguro yung panalangin ng magulang na yon para sa kanyang anak, para sa kanyang asawa. Kapatid, magtiwala ka na sasagutin ang Diyos ang panalangin mo. Amen? Dahil mabagin siya. At ano pang ginagawa niya? He comforts and sustains us in all our troubles. Kapag tayo ay dumadaan sa mga kapigatian, dahil minsan naman talaga pagtawag natin sa Panginoon, hindi naman agad-agad na may kasagutan, di ba? Pero habang yan ay ating pinapasan, habang yan ay ating hinaharap, ang ginagawa ng Diyos, inaaliw niya tayo at pinalalakas niya tayo sa gitna ng mga kapigatian na yan. Amen mga kapatid? Tingnan niyo po yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. Sabi rito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. So sabi diyan, He is the Father of compassion. He is the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Mga kapatid, kapag meron tayong mga problema, mga kabigatan sa buhay natin, nandiyan ang Diyos na aaliwin niya tayo. At alam niyo kung paano niya tayo aaliwin? Aaliwin niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Ako, natutunan ko yan yung minsan kasi pag meron tayong problema, minsan naghahanap tayo ng parang yung medyo magpapagaang ng ating di ba? No? At minsan maring mali yung yung pamamaraan natin, no? No, meron diyan siguro magano na lang tawag doon yung binge ba 'yon, no? Yeah, talang magbababad na lang sa panonood. No? Okay ba diyan? Siguro dadaanin sa kain, di ba? Okay? Alam niyo mga kapatid, ako natutunan ko, pag ako may mga kabigatan, sabihin ko, Holy Spirit, please comfort me. Please comfort me. Dahil ang binigay ng Diyos sa atin para tayo ay aliwin, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen? At kakausapin ka ng banal na Espiritu. Ipapaalala niya sa iyo mga pangako ng Diyos. Bibigyan kanya ng kapayapaan at kapahingahan. At sabi nga, He will sustain us. At ang halimbawa rito si Job. Si Job, alam natin, sabi sa James 5:11, You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. Nakita natin yung pagtsatsaga ni Job at yung kung ano ang naging resulta na ginawa ng Diyos. Di ba? Alam natin mga kapatid, hindi ko alam kung gaano katagal natin is ni Job yung kanyang sakit. Pero alam ko hindi yon panandalian lang. Hindi ko alam kung yan ay umabot ang taon. Pero sa mahabang panahon na yon, sinustain siya ng Panginoon. Pinalakas siya ng Panginoon kahit may mga sandali na talaga nawawala siya ng pananampalataya. Pero ang totoo mga kapatid, he held on to his faith. Sabi nga niya kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala ako sa Kanya. Amen? No? At alam natin ang naging resulta nun. Lalo pa siyang pinagpala ng Diyos nung huling yugto ng buhay niya.
the Lord blessed the latter part of Job's life than the former. Amen, mga kapatid? Yung nawala sa kanya, binalik ng Panginoon ng doble. Matapos na natutunan niya kung ano yung nais na ituro sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ron, the Lord is full of compassion. At pinakahuli, tanong natin, bakit ba nagpapagaling ang Panginoong Yesus? Bakit ba siya nagpapagaling? Para ba patunayan na siya ang anak ng Diyos? Para ipakita na siya ay may kapangyarihan? Alam niyo mga kapatid, maraming beses sa Biblia na sinabi na kaya siya nagpagaling dahil siya ay nahabag. He had compassion on the sick. Sabi sa Matthew chapter 14 verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Amen? Nagpapagaling ang Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay mahabagin, siya ay magpapagaling. Pagagaling niya tayo sa ating mga karamdaman. May mga specific examples sa Bible. Hindi natin babasahin. Yung dalawang bulag, no? Nahabag ang Panginoong Yesus at pinagaling sila. Yung isang ketongin, ang sabi ron, nahabag ang Panginoon at pinagaling siya. At hindi ko lang naisama dyan, pero kasama ito dun sa pag-aaliw ng Panginoon. Naalala niyo yung nung isang beses may dumaan na mga taong nagluluksa, no? At merong isang balo na talagang masyadong namimigati. Bakit? Namatay yung anak niya. Namatay yung anak niya. At ang sabi doon, hindi ko lang naisulat, nahabag ang Panginoon sa babaeng yon at binuhay niya yung kanyang anak. Amen? Sa sobrang awat habag ng Panginoong Yesus doon sa nanay na yon, ang ginawa niya, binuhay niya yung kanyang anak. Yun ang nagagawa ng habag ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na ang ating Diyos ay hindi naawa sa atin. Huwag nating isipin na matigas ang puso ng Diyos. Huwag, mga kapatid. Dahil ang totoo talaga, ang puso ng Diyos ay madaling mahabag. Madaling madala kapag nakikita niya ng kanyang manilikha ay nahihirapan. So, siguro in application, at higit sa lahat mga kapatid, dahil ang Diyos ay nahabag sa atin, gumawa siya ng paraan para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Amen mga kapatid? No? Sabi doon kanina, binasa natin sa Psalm 103, na ang Diyos ay talagang sobra-sobrang pagpapatawad niya sa atin. No? His forgiveness is total, it's complete. Talagang pag tayo ay pinatawad ng Panginoon, kakalimutan niya ang ating mga kasalanan. At kung tayo magtitiwala sa ating Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas, tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. So mga kapatid, siguro hanggang dito lang muna ako dahil wala na po tayong oras. Pero tingnan natin kung ano pa yung ibang mga katangian ng puso ng Diyos. Pero ngayong umaga, parati natin tandaan, God has a compassionate heart. God has a compassionate heart. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. O aming Ama, lumalapit kami sa inyo ngayon. Nagtitiwala na kayo po ay isang Ama, isang makalangit na Ama na nahabag sa inyong mga anak. Dahil yun ang pagpapakilala nyo sa inyong sarili. At yun din, Panginoon, ang nakita namin ginagawa ninyo sa maraming buhay, kasama na rin sa buhay namin. At Panginoon, muli kami kumakatok sa pintuan yung mahabagin.
At aming Panginoong nilalapit sa inyo ang aming mga pasanin, ang aming mga kabigatan, ang aming mga suliranin, ang aming Panginoong mga pasakit, Panginoon. Sa iyong habag, O Diyos, kumilos po kayo. Sa inyong habag, kunin niyo ang aming mga pasanin. Pagalingin po ninyo ang aming mga karamdaman. Baguhin niyo po, Panginoon. Maring mga mahal namin sa buhay na malayo sa inyo. Kahabagan niyo rin po sila, Panginoon. Pagalingin niyo po ang mga may sakit. Katulad ng ginawa niyo, Panginoong Yesus, nung narito kayo. Panginoon, at higit sa lahat, patuloy kayong magligtas sa mga taong wala pang personal pagkakilala sa inyo. Salamat po, Panginoon. I pray, Lord, na truly show yourself to be a compassionate God, to be a compassionate Father sa aming lahat. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Samahan po tayo makaupo at siguro